May mga puno sa Pilipinas na mas matigas pa sa bakal. May punong kinakain at may punong halos wala ka nang makikita sa buong mundo. At nakakagulat, marami sa kanila ay unti-unti nang nawawala. Pero nandito sa Pilipinas, nauubos sila hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa tao. Sa video na to, ibubunyag natin ang endemic trees at super rare trees na makikita lamang sa Pilipinas. Mga punong hindi mo basta makikita sa ibang bansa. At bago mo matapos ang video, siguradong mapapaisip ka, ganito pala kayaman ang Pilipinas. Pero bakit parang hindi natin to napapansin? Kaya huwag ka alis dahil sa dulo ng video na to, magbabagong tingin mo sa isang simpleng puno. Mr. D. At number 12, Ipil or Intia bihuga or Moluccan ironwood. Bagamat mas kilala sa ibang bansa, ang ipil ay tumutubo sa mga tabing baybayin at tuyong bahaging bakawan sa ating arkipelago. Ang ipil ay isang malaking punong maaaring umabot sa 35 to 50 meters ang taas. Ang mga bunga ay mahabang prutas na parang pods. Kilala ang kahoy nito sa mga komersyo bilang merbau, mamahaling troso para sa sahig, mga kasangkapan at instrumentong pangmusika. Dahil matibay at may mga gintong batik ang hibla, ginagamit ito sa pagtatayo ng bahay, tulay at bangka. Number 11, Anislag or Securinega flexuosa. Ito ay matuturing na tahimik na bayani sa ating mga bukirin. Ito ay isang deciduous na maliit na puno o palumpong na maaaring umabot sa 10 meters na taas. Madalas itong itanim sa mga bukirin bilang bakod, poste ng bakod o panangga sa hangin dahil sa mabilis itong tumubo at nakakatulong sa pagre-reforest ng mga sirang lupa. Ang ansilag ay dating tinuturing na vulnerable, pero dahil sa malawak ang pagtatanim nito, tinuring na itong least concern ng IUCN. Hindi lang yun, ginagamit din ang kahoy ng anislag sa paggawa ng pose ng bahay, balangkas ng bubong, hawakan ng kagamitan at iba pang kasangkapan dahil sa katamtamang tibay nito. Number 10, Bagoadlaw or Santos Temon philippinensis. Isang pambihirang puno na may dilaw na bulaklak na tila sinag ng araw. Ito ay isang espisye ng Philippine ironwood na may pinakamahigpit at pinakamabigat na kahoy sa bansa. Matatagpo nito sa kagubatan ng Aurora, Camarines Sur, Samar at Surigao del Sur. Ang malaaraw na bulaklak ang dahilan kung bakit tinawag itong Bagoadlaw, nagmula sa salitang Bisaya na araw. Dahil sa katigasan ng kahoy, ginagamit ito noon sa mga gusali at mga piraso ng kagamitan. Ngunit ngayon ay bihira nang makita dahil sa pagsira ng habitat at iligal na pagputol. Ang punong ito ay kabilang sa mga tinuturing na nanganganib at kabilang sa mga tinututukan ng mga programang konserbasyon tulad ng Binhi Project ng Energy Development Corporation. Number 9, Katmon, Dillenia philippinensis. Isang evergreen na puno na may makapal at makintab na dahon. Umaabot ito sa 6 to 15 meters ang taas at namumulaklak ng malalaking puting bulaklak na may malalambot na sepals. Ngunit ang pinakabida sa punong ito ay ang prutas. Ang bilog na prutas ng katmon ay may berdeng balat at maasim na pulpo na ginagamit bilang pampaasim sa mga lutong bahay na tulad ng sinigang at kinilaw. Ang kahoy naman ito ay mapusyaw na pilak ang hibla at ginagamit sa mga poste, piga at kasangkapan. At alam mo ba, ang prutas nito ay makikita sa likod ng 25 sentimo na barya ng Pilipinas. Alam mo yun? At number 8, Kalantas, Philippine Cedar
or tuna kalantas. Isang tuyong punong makahoy na maaaring lumaki ng hanggang 25 meters ang taas at may tuwid na puno. Matatagpuan ng kalantas sa buong bansa, lalo na sa mga bulubunduking kagubatan, at lumalaki ito sa mababa hanggang katamtamang altitude. Kilala ang kahoy nito sa mabangong amoy at kulay na mapula-pula hanggang kulay na tsokolate. Ginagamit ito sa paggawa ng kahon, muebles at plywood. Kung meron kayong pagkakataon na makita ng punong kalantas, mapapansin ninyong maliban sa bango nito, tinatawag din itong Philippine mahogany sa industriya. Number 7. Philippine teak, teka ng Pilipinas, or Tectona philippinensis. Isang maliit hanggang katamtamang laki na puno, 15 to 25 meters ang taas, na may magaspang na kulay abong balat na kumakalas sa manipis na piraso. Kahit maliit kumpara sa iba, matitibay at mabigat ang kahoy nito. Kaya ginagamit ito sa paggawa ng barko, tulay, haligi, muebles at eskultura. Matatagpuan ang punong ito sa mga pampang ng Batangas, Iling Island sa Mindoro at ilang bahagi ng Laguna. Sa kabila nito, ang pula at lilang bulaklak nito ay patuloy na nagbibigay kulay sa mga baybaying tuwing tag-init. Number 6. Almasiga or Agathis philippinensis. Ang higante ng ating kagubatan. Isang evergreen tree na maaaring umabot ng 60 meters ang taas at may puno na 3 meters ang diameter. Kilala ito sa pag-alaga ng dagta na tinatawag na Manila Copal. Isang resinang ginagamit sa paggawa ng barnis, pintura, or insenso. Ang almasiga ay tumutubo sa mga kabundukan mula 250 meters hanggang 2,200 meters ang taas, lalo na sa mga mabababang bundok at mga batong ultramafic tulad ng Mount Hamiguitan sa Mindanao. Ito ay isa ring emergent tree. Lumalabas ang korona sa ibabaw ng ibang mga puno at nagbibigay lilim sa kagubatan. Sa mga katutubo, tinatawag nila itong bagtik or salong at ginagamit ang resin bilang kandila at pangsindi sa kanilang mga ritual. Number 5. Kamagong or mabolo or Diospyros philippinensis. Ang punong ito ay evergreen at maaaring lumaki ng 18 to 33 meters na may tuwid na puno na umaabot sa 80 centimeters ang diameter. Ang kahoy nito ay itim na may guhit na dilaw at tinatawag na ebony. Isa sa pinakamahal at pinakamatigas na kahoy, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil dito, ginagamit ang kamagong sa paggawa ng piyesa ng gitara, hawakan ng kagamitan at high-end na mga muebles. Inuuri itong endangered ng IUCN, subalit hindi lang kahoy ang natatangi. Ang prutas ng mabolo ay bilog at balot ng barurong na balahibo na parang durian, kulay pula hanggang kayumanggi at may amoy nakakaiba. Ipinagbawal ng pamahalaan ng pag-export ng kamagong upang maprotektahan ang natitirang mga puno nito. Number 4. Mangkono or Xanthostemon verdugonianus or Philippine ironwood. Ang kahoy nito ang pinakamatigas sa Pilipinas. Kaya nga daw ilang araw bago maputol ang isang puno kahit gamit pa ang diamond tip chainsaw. Bukod pa rito, ang kahoy ay likas na termite resistant at hindi madaling mabulok. Matatagpuan ito sa Visayas, Palawan at Hilagang Silangang Mindanao. Ngunit dahil sa pagkakalbo ng kagubatan at iligal na pagtroso, halos maubos na ito at tinatayang vulnerable na ang species. Number 3. Yakal, Shorea astilosa. Nakilala sa matibay at pulang kahoy na red balaw.
Ito ay isang medium hanggang malaking puno na may taas na 25 to 30 meters at may malalaking ugat na nagbibigay suporta. Endemiko ito sa Pilipinas at makikita sa Luzon, especially sa Quezon at Camarines Sur, Samar, Negros at Mindanao. Ang kahoy ng yakal ay kulay madilim na dilaw hanggang kayumanggi at kilalang napakatigas. Dahil sa malakas na demand para sa tibay nito, labis na naubos ang populasyon. Dineklarang critically endangered ang yakal sa ilalim ng DAO 2017-11 at endangered na sa IUCN. At number 2, Molave or Vitex parviflora or mulawin. Isang puno na nagtataglay ng kakaibang katangian at kasaysayan. Umaabot ito ng 25 to 30 meters ang taas at may malapad na korona na nagbibigay lilim sa mga kalsada at parke. Ang kahoy ng Molave ay isa sa pinakamahaba at matibay. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, tulay, tren at muebles. Bukod dito, ang kahoy ay kilalang pest resistant, kaya't ginagamit sa barandilya at poste. Ang pangalang Molave ay mula sa salitang Espanyol na mulawin at nagsisilbi itong simbolo ng lakas at katatagan ng Filipinos. And at number 1, Nara or Pterocarpus indicus. Pagbigyan na natin ng Nara, ang pambansang puno ng Pilipinas. Isang malaki at mahabang buhay na puno at umaabot ito ng 30 to 40 meters ang taas at may napakalapad na korona. Isa itong leguminous tree kaya nakakatulong ito sa pag-ayos ng nitrogen sa lupa at nagpapanatili ng katatagan ng ecosystem. Ang kahoy ng Nara ay purplish, mabango at termite resistant kaya't ginagawang matataas na muebles, kahoy na dekorasyon at instrumentong pangmusika. Dahil sa kasikatan nito, kailangan ang permit ng pamahalaan bago pumutol ang Nara. Bilang national tree, simbolo ito ng lakas at karangalan at pagkakakilanlan ng Pilipino. Eto pa, may bonus ako para sa inyo. Love ko kayo eh. Balayong or Philippine Cherry Blossom or Cassia or Palawan Cherry. Ito ang lokal na bersyon ng sakura. Isang maliit hanggang katamtamang laki ng puno na umaabot ng 15 meters ang taas. Namumulaklak ito ng mga kumpol ng mapusyaw na rosas na bulaklak tuwing tagsibol. Noong panahon ng Kastila, ginagamit ang kahoy nito sa paggawa ng muebles dahil madali itong hubugin at may pagkakahawig sa Nara at akasya. Ngayon, tinatanim ito bilang ornamental sa Puerto Princesa at pinagdiriwang pa ang Balayong Festival tuwing Marso hanggang April upang salubungin ang paglabas ng mga bulaklak nito. Tindalo or Avzelia rhomboidea. Isang malaking puno, umaabot ng 25 to 30 meters at minsan hanggang 36 meters pa na may buttresses at makinis na balat. Ang kahoy nito ay napakamahal at ginagamit sa paggawa ng mga cabinet, pinto at high-grade na muebles. Ang kahoy ay halos kasimbigat ng ipil at tinuturing na isa sa pinakapinong Philippine woods. Matatagpuan ito sa Pilipinas. May konti rin sa Malaysia at Indonesia. Isa pang katangian ng tindalo ay ang kakayahan nitong mag-fix ng nitrogen kagaya ng Nara na nakakatulong sa pagyaman ng lupa. Dao or Dracontomelon dao. Kilala rin bilang Pacific walnut ang dao ay isang tropical na canopy tree na maaaring lumaki ng hanggang 37 meters. Sa Pilipinas, may mga bayan tulad ng Dao Capiz or Dao sa Pampanga na pinangalan sa puno bilang paggalang. Ang kahoy ng dao ay medyo malambot at ginagamit sa paggawa ng veneer, plywoods at magaan na kasangkapan. Bukod sa gamit, may alamat pa ito. Sa UPLB,
naging inspirasyon ng arkitektong si Leandro Locsin ang isang nakatagilid na punong dao na matatagpuan sa campus. At hanggang ngayon binibisita upang makita kung nakatayo pa pagkatapos ng bawat bagyo. Hay, ang daming napag-usapan natin. Isang bagay lamang ang malinaw. Ang Pilipinas, hindi lang mayaman sa tao at kultura. Mayaman din tayo sa kalikasan na hindi mapapaltan. Pero ang tanong, kapag tuluyan ang nawala ang mga punong ito, may mapapamana pa ba tayo sa susunod na henerasyon? Hindi natin kailangang maging scientist para makatulong. Minsan, sapat na ang isang punong itanim, isang desisyong umiwas sa pagsira, at isang kwentong ipasa sa iba. Dahil ang totoo, hindi lang kahoy ang punong ito. Sila ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. At kung nagustuhan yung ating episode for today, at kung may natutunan ka, please comment! Ang magtanim ay di biro. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!